Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you, April 1 to 15, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Scorpio. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sa'yo. Magkaiba ang personal reading sa general reading. Maring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Kung hindi naman nag-resonate at hindi ano ba to? May kalat. Hindi naman tumugma. Ang ganda oh. Sa'yo ay ibig sabihin hindi mo ito energy. Gawin nyo lang itong guide at huwag kayo masyadong magseryoso dito dahil kami mga tarot reader ay isang guide lang para sa inyo. Sana makatulong kami sa inyo, no? Scorpio. Okay. May chismes. Beware of a great pride. Okay, may tao nakakilala mo na mataas ang pride. No? Ikaw lang nakakalam yan. Haring kung sino mo sa buhay mo. Someone will gossip about all your secret. Mag-ingat kayo when it comes sa pagsasalita or meron kayong mga kakilala na pinamamalita ang inyong mga pamumuhay. Ito yan. Baka kung kanino sinasabi. Opportunities are waiting for you. Merong isang door na mag-open para sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Baka may gagawin ka na this time at yun, baka pinag-iisipan mo. No? Sa nakita ko dito. Anything opportunity, via business, or may mga sitwasyon na umpisahan ka na, mga ganyan. Goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Yung iba sa inyo magkakaroon ng enlightenment, no? Siyempre, andito yung ibang sa iba sa inyo is maaaring may gagawin na kayong isang idea para magkaroon ng increasing when it comes to material wealth, no? Ibig sabihin, kung meron kayong mga ginagawang business, trabaho, o baka may gusto pa kayong pagkakaperahan na gusto nyong tahakin, no? Sa nakita ko dito, kumbaga may opportunity na naghihintay sa iyo na i-pursue mo na yan kasi maaring siya is makakatulong para mag-gain ng iyong wealth. And involvement with the law. Yung iba sa inyo maaring dumadaan kayo sa isang sitwasyon na law. No? And iba naman sa inyo, siguro andito yung pagkakaroon ng decision making kung a-actionan mo ba siya or hindi. No? Sa nakita ko dito. Pero andito kasi si plenty of material things. Ibig sabihin, kung ano man itong door na ito na makakatulong sa'yo, this is a time to take action, no? Sa nakita ko dito kasi magiging masagana yung iyong April, no? Andito, you will enjoy the fruit of your labor and success. May mga achievement, malaki na goal yan, maliit man yan o malaki, may mga something happen na ikasisiya mo dito, no? Sa nakikita ko dito. May mga paparating na magandang opportunity para sa iyo para mag-gain ang iyong or mag-increase ang iyong material wealth. Maaring your own idea sa nakita ko dito, no? And then also, baka iba sa inyo is meron kayo mga involvement when it comes to inheritance, money, mga ganyan, no? Sa nakikita ko dito. Kung ano man ito, maganda siya. Kasi nagbubukas yung door na to. Kung ano yung idea mo, kung may business ka, tapos gusto mong dagdagan o kung ano-ano man, it's good yun. Kasi magiging maganda yung pasok mo. O diyo, kasi nandito rin si Clover. Oh. Ganda. Number 2, 10, 17, and 19. Tumaya kayo, maaring iba sa inyo kasi andito si Plenty, 'di ba? Material, andito rin si si Plenty material things. Ibig sabihin, merong lucky, no? The luck is in your side. Maaring iba sa inyo, maari kayong manalo in a gamble
or a successful sa iyong mga idea na gagawin this time sa nakikita ko dito. Yan, may mga idea na mag-successful. And then, syempre, handito rin yung iba sa inyo, there's a chance and hope. Yan, may mga opportunity nga. Andito nga siya si may mga opportunity na darating o parating sa'yo or your idea, no, sa nakita ko. And then, may mga small happiness ako nakikita. May mga dala, growth, achievements sa iba't aspeto ng buhay mo. May mga positivity happen into your life this April. Congrats. And then, syempre, may mga sitwasyon na syempre, abundance is coming din. No, ang nakikita ko rin dito is yung iba sa inyo, kung magkakaroon kayo na mag-uumpisa ng mga bagay, magkakaroon siya ng, kung inaakala mo na, halimbawa, you have an idea to pursue na gusto mo dagdagan, halimbawa, kung may tindahan ka or any business, no? Ibig sabihin, yung nilagay mo yun, maaaring hindi mo siya expectin na bigla siyang lumago o mag-click, yung mga ganun. Kaya sinasabi rin dito na higit pa sa hiling mo, baka biglang darating siya sa nakita ko to. Kaya this is a time na rin to start a new beginning, or this is a time na rin na magkaroon ka ng transformation. Magkakaroon ng mga transformation happen sa'yo kasi handito yung pagbabalik na iyong confidence this time. Handito na rin yung sigla, may mga main concern ka na meron isang bagay sa buhay mo na i-structure ka, kung may bubuin ka, may i-build ka, ganyan sa nakikita ko dito. Be responsible kasi ang nakikita ko rin dito, baka may mga challenge na dumating din sa buhay mo dito sa nakikita ko dito. May sinasabi dito na siguro may mga asikasuhin ka, document or papers sa nakikita ko dito, no? Kasi baka andito rin si Gabriel din. Sa iba sa inyo kung ano may document and papers na yun. Siguro meron din ako nakikita ang government or official building. Baka mga magbabayad kayo ng mga kung ano-ano, no? O may aasikasuhin kayong papeles, may mga pipirma ka, baka may mga ganun sa nakita ko dito. May tao na medyo matigas din ang ulo, and then also, andito si Peacock nga, andito rin yung situation na may mga time na inihihiwalay mo yung sarili mo sa iba. Sa nakita ko. Siguro, you are focusing sa iyong wealth, diba? O sa iyong mga nagbubukas na opportunity sa'yo, kaya rin minsan, inihiwalay mo yung sarili mo sa iba. Halimbawa, yung mga friend mo, di ba? Baka mas gusto mo na nagfo-focus ka sa iyong mga responsibility this time, no? Sa nakita ko dito. Kaya nakita ko sa'yo, may mga time na ganun. Mas gusto mo mag-isa sa nakita ko to and focusing dito sa iyong lucky. Sa nakita ko dito. May mga paglipat ako nakikita. Hindi ko alam po anong lipat. Ikaw ba ang maglilipat? O maglilipat ka ba ng bahay, lugar, or kung nasa trabaho ka, baka maglilipat ka ng trabaho. Basta may paglipat ako nakikita, baka kung panggabi ka, magiging pang umaga ka, mga ganun, sa nakikita ko dito. Or anything na paglipat. Ganyan, sa nakita ko to. O may ililipat ka na papers or document, di ba? Yun na nakita ko sa iba. And then also, sa nakikita ko dito, mag-ingat kayo sa lahat ng mga matatalim na bagay sa nakita ko dito. Ikaw or malapit sa puso mo, baka may mga mahiwa, matusok, madisgrasya, there's an accident. Warning lang naman yun, no? Warning lang to, hindi naman to para sa lahat. Siyempre, mas maganda pa rin yung nag-iingat tayo, di ba? May mga biglaang mangyayari. Siyempre, there's a danger din naman ako nakikita. And then, also may nakikita ko hospital, doctors, baka may magpapadoktor, di ba? O may surgery, no? Sa nakita ko. Siguro, sa iba sa inyo, this is the past situation, no? Sa nakita ko. Kasi, there's a new happen into your life sa nakita ko dito. Siguro, kung iaano ko tong card na ito, andito ka sa isang situation mo, ay may pagtulong pala ako nakikita, no? O baka naman sa part na yun, maka-receive ka lang ng information na yung kaibigan mo pala, o si ganito ay na-ospital, o si ganito ay naging-ganyan. Baka dun ka lang makakakuha, hindi into your part, no? Sa nakita ko dito.
Siyempre sana kahit papaano walang mangyaring gano'n siyempre, 'di ba? Pagdasal natin 'yun. Sinasabi rin dito na you are thinking na kasi din into your transformation kasi may i-reveal ka na o may structure ka ng situation sa buhay mo sa nakita ko dito. And nakikita ko rito, may mga new commitment ako nakikita sa iyo, no? Mga new commitment or this time kasi meron ka ng mga this is also a challenge eh. Challenge to eh. No? Ang iba sa inyo ay hindi ko alam kung nagkakaroon kayo ng boundary sa sarili nyo or there's a limitation o kumbaga halimbawa may limitasyon, may limit yung inyong mga ano ba to? Pagpo-push forward o pursue ng iyong mga idea o yung iyong mga gustong gawin na goal this time, no? Kung saan man yun, no? Nagkakaroon ka ng limitation and boundaries din. When it comes to sa boundaries, kasi baka yung hindi ka muna nakikipagsalamuha, mas nagpo-focus ka sa growth ng iyong kaperahan, sa business mo man yan, o any situation na tinatahak mo this time sa nakita ko ito. Baka dun ka nakabase o naka-focus, no, sa nakikita ko dito. Yun. Tuloy-tuloy mo lang kasi maganda naman siya. Nandito talaga si Peacock kasi may mataas ang ego. Pride and ego. Tingnan natin ang maaaring Taurus, Aries, Sagittarius, and Capricorn. Maaaring ikaw is nakakonect doon, Anong energy ni Scorpio? Anak, ikaw na pumunta doon. Si mami na nag-job. Ay, ano ba yan? Ang energy mo. Uy. Okay, ang energy mo this 1 to 15 is ang nakikita ko sa dito is you are moving forward and thinking to the future, no? Ang nakakita ko rin dito is mas more ka magiging very creative and then very idealism sa nakikita ko dito. Magkakaroon sa iyo ng clarity kung ano-ano yung mga gagawin at a-actionan mo this time, There's a new beginning happen sa buhay mo. And nandito na rin yung isang situation mo na you are more trust into yourself, no? Sa nakita ko dito, there's a hope and there's a chances na nagkakaroon na ng pagbabago sa buhay mo. Kasi sa ngayon, mas more kang nagte-take care when it comes sa sarili mo, sa mga ginagawa mo, nag-a-action ka na, sa nakita ko dito, mas more ka nagiging wiser and stronger. This time, sa nakita ko dito, may mga uumpisahan ka na, na related ito sa iyong, wow, ang ganda, sa iyong, kaperahan, sa nakita ko dito, and money is coming, sa iyo, Handito yung isang sitwasyon sa buhay mo na may mga uumpisahan ka na, no? Siguro, it's more on idea ito sa nakikita ko. Sa iba dito, siguro mga bagong trabaho, sa iba dito is mga bagong ikasisiya na isang situation sa buhay mo, no? And then also, is ang nakita ko ito is kasi this is the beginning and the beginning. Baka yung iba sa inyo is may new love, no? Ako nakikita dito. When it comes to your family, ang nakikita ko dito, magiging masaya daw at magkakaroon ng healthy relationship sa inyong family or sa inyong karelasyon dito. And also, kung mayroon kayong mga trabaho or business, malaki man o maliit dyan, o umpisahan, magiging okay daw ang inyong pakikitungo sa kanilang lahat sa nakita ko dito. Pero, sinasabi pa rin dito na mag-ingat ka pa rin sa nakita ko dito, no? Sa mga pagsasalita mo, sa nakita ko dito, yan. May mga ile-let go ka na dito and this is the time na rin kasi there's more on decision making ako nakikita sa'yo. Nasa bagong direction ka na ng buhay mo. As in, you are keep fighting talaga sa iyong mga tatahakin this time na new direction. Nandito na yung mga new beginning ng hakbang ng buhay mo sa nakikita ko dito. Maganda siya kasi this time kasi you are using your head when making your decision. Andito na yung mga sitwasyon na you accept
yung mga lesson mo na nangyari in the past sa nakikita ko dito, and this time is magiging magnetic ka, no, when it comes to related to a money, and also magnetic din sa mga tao na nasa paligid mo sa nakikita ko dito. Malaki ang magbabago sa buhay mo. It's more on peaceful. Yun ang nakita ko sa yung energy. May mga exciting opportunity. Ako nakikita sa iyo. And then, mai-inspire ka this time sa nakikita ko dito. And also, andito rin yung sinasabi na kung may pinagdadaanan ka na isang, ano to? Emotions, o kaya kung may sakit ka, sa nakita ko to, it's heal, no? Mag-heal at mag-heal siya. Kung anumang aspeto ng buhay mo is going toward to unhealing, lalo na when it comes to related to a money. Sa nakita ko dito. Tingnan natin ang parating kay Scorpio. Hawi naman tong lahat ng ano ko. Parating sa iyo. Ano po to? Ano po ang parating sa kanya? Okay. Okay. Ang parating sa iyo sa nakikita ko dito. Oy, ang ganda. Oy, nako. Okay. Ang parating sa iyo is may mga tensyon na hindi pa natatapos, ano, sa nakikita ko dito. May mga tensyon pa na hindi natatapos sa nakikita ko sa iyo dito. Parating din sa iyo is may mga sitwasyon ka daw na, kasi there's a new horizon There's a new beginning, a new horizon happen into your life sa nakita ko. Pero may mga bagay o sitwasyon ka na medyo magiging emotional ka, or handin yung situation na meron ka mga i-analyze, ganyan, meron ka mga ipa-progress, and then you are thinking more sa mga bagong strategy mo this time, kasi dito na yung pag-uumpisa. Pero mag-ingat ka pa rin sa nakikita ko dito, kasi meron ako nakikita dito na maaring may taong makikipag-communicate sa'yo. Maaring kakilala mo na siya, a past person sa nakikita ko dito. Medyo hindi maganda yung magiging magiging pag-uusap ninyong dalawa sa nakikita ko dito. Kasi ang nakikita ko sa kanya, there's a dark thought siya na balak sa iyo sa nakikita ko ito, or maaari itong tao na to is may ginawa na siyang hindi maganda sa iyo, no, sa nakikita ko dito. Yan, maaari itong tao na to is pinagtaksilan ka, or binackstab ka, o hindi naging maganda yung inyong situation in the past nitong tao na to, no, sa nakikita ko dito. Maaring sa tao na to is nagkaroon ka sa kanya ng deep wound, ganyan, yung nagkaroon ng mga battle sa inyong dalawa sa nakikita ko dito. And then, nandito yung sitwasyon na maaaring itong tao nito, baka binuli ka nito, no? Sa nakita ko sa iba sa inyo, or maaaring ito is karelasyon nyo, or maaaring isa siya sa nakapagbigay ng emotional feelings sa inyo in the past. Sa nakita ko, maaaring ito is magkaroon kayo ng communication itong tao na to. Sa nakikita ko dito. And then also, ang parating sa'yo, sa nakikita ko dito, meron ka daw mga, kasi you are starting to invest, no? Sa nakikita ko dito. Kasi there's a new horizon and you're starting to invest more into your new you. Ano yun? Yan, yung mga bago mong gagawin this time sa nakita ko dito. Kung parang handito na yung sitwasyon na parang nakita mo na yung tatahakin mong daanan sa nakikita ko dito. Kasi in the past, ang dami naging pain, naghanap ka talaga ng tamang direksyon. Yan, hanggang din yung sitwasyon, mga deep won't happen, tulad ng sabi ko kanina, no? Tuloy-tuloy ka lang, wag ka lang magpasta kasi magiging maganda siya, oh. Siguro within a month, no? Sa nakita ko dito, within a month, siguro 1 month, or by October, November, something ganun ako nakikita. Or 10 days, 10 week, or 1 month man yan, or 10 months. Ang nakita ko ito is may mga good news happen into your life. So nakita ko kung ano yung mga pinaprogress mo this time,
kung ano yung mga tinatry mo na goal this time, yung nagiging patient ka sa nakita ko dito. In that day o in that month sa nakita ko ito, may mga good news happen into your life. Huwag ka lang din magpapatukso, no, sa nakita ko kasi andito pa rin si Devil. Maaring may mga distraction pa rin na makakapag-distract sa'yo. Sana hindi ka ma-distract. May mga fulfillment, happiness. Kumbaga magkakaroon ng, yung paghihintay mo na yun is magiging good. No? You need to be very patient lang sa mga paghihintay mo o pag-i-invest more sa ginagawa mo this time sa nakita ko dito. Magiging maganda yung resulta niya. Anong dapat iwasan ni Scorpio? Ang dapat mo daw iwasan. Okay. Ang dapat mo daw iwasan sa nakikita ko dito is yung mawalan ka ng balanse sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo din yung magmadali, ganyan, or yung ma-impatient ka sa mga sitwasyon na ginagawa mo. And then also, na wag kang magpa-stagnant. Iwasan mo yung ma-stagnant ka, no, sa nakikita ko dito. Stagnant ka sa isang sitwasyon mo na iisipin mo siya nang iisipin. Kumbaga, iwasan mo yung pagkakaroon ng pag-iisip every night. Ganyan sa nakita ko. Kasi maaaring hindi siya makakagood para sa'yo. Ganun, sa nakikita ko dito. Try to make it balance. No? Ang pera mo, yung kinakain mo, yung tulog mo, kailangan balanse. Sa nakita ko dito. And then, it's more, iwasan mo yung yung hindi ka makapagbigay ng time sa sarili mo. Kumbaga, mag-rest ka, kailangan mo rin dito minsan ng mental peace sa nakita ko dito, no? Iwasan mo rin yung mawalan ka o ma-unfocus ka sa mga priority o mga task na gusto mong gawin this time sa nakikita ko dito. Yun. And then also, iwasan mo rin yung ihiwalay yung sarili mo sa ibang tao. Kumbaga, baka may iniiwasan ka, ganyan sa nakita ko dito. Diba? Pero, try to open try to collaborate, try to deal, ganyan. Try to i-share mo yung mga goals mo. Diyan pa sa trusted person lang ganyan. Kung ano yung mga nararamdaman mo, kung ano yung mga gusto mong gawin, sa nakita ko dito, yun. Iwasan mo yung mag-isa, no, sa nakita ko dito. Or mag-think ng deep, kumbaga hindi siya makakatulong sa'yo. Kung kinakailangan magkaroon ka ng mental peace, it's good din sa nakita ko dito. And syempre, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng hindi mo i-evaluate yung mga bagay o sitwasyon na mga gagawin mo this time sa nakita ko dito. And syempre, use your intellect, no? And syempre, sinasabi rin dito na i-embodies mo yung mga lesson na you learn from the past. Ay, bakit hindi ko ito na? Ito ba yun? Tingnan natin ang love ni Scorpio. Kasi andito ka sa sitwasyon mo dito na marami ka daw iisipin. Yan, nandun yung sitwasyon na para may mga gusto ka na i-withdraw, o urong-sulong, yung mga gusto mong gawin, nandun you're thinking for a retirement, anything, kung ano retirement dyan. Sa love life man yan, sa trabaho man yan, ganun, sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na parang nag-iingat ka, ganun, sa nakikita ko dito. May mga pinag-iingatan kang isang sitwasyon sa buhay. Hindi ko alam why, pero parang, kasi minsan nag-iisa ka ganun nakikita ko. Sana, sana walang gumagamit ng hindi magandang gamot. Yun na nakikita ko. May tao na gumagamit ng hindi magandang gamot. Tsaka umiwas ka sa mga taong ganun Kung may mga taong ganun sa nakikita ko dito, no, you need to be aware. No? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, kung napapasok ka doon sa sitwasyon na yun, o may mga kilala ka na ganung tao, umiwas ka. Yun din ang kailangan mong iwasan. This is the time na rin talaga you need to start a new beginning into your life para magkaroon ng positive motion. No? You need to take it action and trust more to your intuition. I-let go mo yung mga tao na
na nakakasalumuha mo kung sino man yun, kung if ever na may ganong tao, no? Yung mga tao na pwedeng makasira sa'yo, umiwas ka doon. Yung mga tao na pwede ka makontrol, o a situation na pwede ka makontrol, ganun, umiwas ka doon sa nakikita ko dito. Love. Three of Swords, love. Yung mga toxic situation and toxic person, umiwas ka doon. Okay, when it comes to a love, nandito yung sitwasyon na you feel pain, no? You feel heartbroken, you feel sad sa nakita ko dito, pero you still standing strong sa nakita ko dito. Kung kayo is magkahiwalay nito, maaaring itong tao na to, bumalik siya sa'yo sa nakita ko dito, o may pagbabalik, sa nakita ko. And sa iba naman sa inyo, kasi ang nakita ko dito, itong taon na to is, kung kayo is nakahiwalay nito, babaero to. And then this time, sa nakita ko sa kanya, gusto niya bumalik sa iyo and want to recover at gusto niya makipag-ayos sa inyo. Makipag-ayos sa iyo. Gusto niyang mag-sorry sa iyo sa nakita ko dito. And then also, sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito, kung kayo is magkasama nito, or hindi naman kayo nagkakahiwalay, no, sa nakikita ko dito, tingnan mo yan, Three of Swords. Di ba wala siyang cups? Ibig sabihin, wala yung love. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Hindi ko nakita yung love dito sa relationship na to. Kung magkasama man kayo or hindi kayo nagkakahiwalay nitong tao na to. Kasi it's more on painful. Alam mo yung situation na nakikipagsapalaran ka kahit nahihirapan ka or kahit nasasaktan ka. Minsan, nalilito ka na rin kung ano ba siya sa'yo at ano ka sa kanya or vice versa tayo. Kasi hindi yung mga sitwasyon na hindi rin kayo nagkakasundo. Ganyan, may mga conflict din na nagaganap o nangyayari sa inyong dalawa or hindi ko nakikitang magiging masaya pero nakikipagsapalaran ka dun sa relationship na yun. Kahit wala yung love sa nakita ko dito. Minsan, siguro masaya kayo sa nakikita ko dito. Kasi parang baka accept mo, diba? Kasi ang nakita ko dito, magkaiba kayo ng mundo. Magkaiba kayo ng landas o hindi kayo same page dito sa nakikita ko dito. Sorry yun ang nakita ko. Baka hindi naman to sa inyo. Pero you're not on the same page. Tingnan natin ang money mo. Baka this April din mag-away kayo. Ganun. Kasi para nakita ko dito, para magkakaroon kayo ng mainitang conversation or pag-uusap. Yan. Baka mainis ka, mainis din siya. Ganyan. O andun yung sitwasyon na ikaw or siya, minsan inihiwalay niya yung sarili niya sa'yo, o ikaw inihiwalay mo yung sarili mo, inihiwalay niya mo yung sarili sa kanya. I-vice versa natin. Ganon minsan. Sa nakita ko dito. Money. Four of Swords. The Page of Wands. Okay. When it comes to your money, sa nakikita ko dito, oo, mahirap siya sa nakikita ko dito, pero you're trying to put some effort kahit minsan nahihirapan ka when it comes into your money, no? Sa nakita ko, yes, may mga frustrations, sa nakita ko to. When it comes sa paggastos, nakikita ko, pinag-iisipan mo siya. No? Pinag-iisipan mo siya. Kasi ang nakikita ko sa iyo dito, meron ka mga bagong gagawin o mga bagong plano, no? Sa nakikita ko dito, may mga pinag-iisipan ka na you want to accomplish dito sa nakikita ko dito. Yan. Nandito rin si Serpent, oh. And then, oo, minsan kasi, mahirap siya, no, nandito. Kasi may mga gusto ka, may mga plano ka na gusto mong subukan, pero nalilito ka.
andun din kasi yung sitwasyon mo na siguro maybe you are thinking kung magsasucess ba siya o hindi sa nakita ko dito. Ang sinasabi dito, if ever na gusto mong palaguin yung pera mo sa nakikita ko dito, ano ka lang daw, jump to your passion, no? Sa nakita ko to, mag-go ka lang daw kasi mas magiging maganda yung pasok na to sa nakita ko dito. Yung pera mo, magiging okay siya dito. Kumbaga, mag-focus ka lang. As long as nakafocus ka to how to grow yung pera mo at alam mo yung plano mo dito, kahit na mahirap siya, minsan kasi may hirap ako nakikita, magiging okay daw siya sa nakikita ko dito. Kasi andito si the world, no? Kailangan lang sa'yo is strong will at strength sa nakikita ko dito kasi, and syempre, be responsible kasi darating yung time sa nakikita ko dito, no, na magiging successful o may mga achievement happen into your life sa nakikita ko dito, magkakaroon ng success, prosperity, and stability this time. Siguro within that, kung ano yun ko siya, this April, maaring iba sa inyo makakuha kayo ng resulta nito sa nakikita ko dito, or handuin yung sitwasyon na maaring sa iba is a 4 weeks, 4 months, ganyan, ano mga yun. April, May, June, July, mga July, ganyan, magiging okay na yung ano mo. Kasi nakikita ko naman nagiging kalma naman yung ano mo, situation mo, kahit hindi pa siya ganun na totally nag-growth as in sa nakikita ko dito, pero as long as nagkakaroon ka ng plano at i-move forward mo lang yun sa nakikita ko, is magiging success daw siya. Magkakaroon siya ng magandang kalalabasan dito. Kaya dito rin si Strength eh. Dito rin si World. No? Maaring magiging busy yung iba dito, no? Sa kung paano, yung isip nyo magiging busy sa mga plano nagtatahaki nyo this time sa nakakita ko dito kasi andito rin si Cups, si Nine of Cups, ibig sabihin, there's a wish come true. Hindi man siya ganun kakompleto sa nakita ko, pero makakamit mo yung yung satisfaction when it comes sa iyong pera kasi may mga papasok na pera sa iyo. Yan, hindi ganun kalaki pero i-force mo lang daw yung mga idea mo, magiging maganda yung resulta niya. Magiging maganda siya, oh. Magsasucess siya. Yung mga plano mo, magsasucess siya. Tingnan natin. Opportunity ni Scorpio. Wow, the Wheel of Fortune. O, diba? Sabi ko sa'yo, nasa likod mo si Universe. At yung mga angels mo, dito rin si Star, dito rin si Wheel of Fortune. Diba? Ituloy mo lang yung mga plano mo this time, no? Jump to your fashion and be adventurous sa nakikita ko rin dito. Confident lang kasi magiging maganda siya. Mas more siyang magiging maganda. O, diba? Dito kasi 10 of Pentacles. Ala, may perang papasok sa'yo. Dito siya, oh. Tapos, andito rin si Fish. Yan. Baka may manalo sa inyo. Thank you. Mag-ano yung tenga ko, eh. Oo daw. May manalo daw. Nag-ano yung tenga ko kasi. Congrats, kung sana energy nyo to. Kumano na kayo, the Wheel Fortune, no? Ibig sabihin is the luck is in your side. Magkakaroon ng mga changes sa inyong fortune this time, no? Sa nakikita ko dito, andito na yung mga good karma and the cycle ng iyong buhay is pagbabago na. 10 of Pentacles siya, no? Ibig sabihin, there's a wealth, prosperity, and healthy relationship. Magiging maganda yung cycle ng beginning ng pagpasok ng iyong April din sa nakikita ko dito. Kung titignan mo siya, 'di ba, yung pera mo, hindi siya pangit dito. Hindi yan pangit sa nakita ko dito. Kasi andito yung mga pagpaplano. Kaya mag-go ka lang daw sa mga uumpisahan mo ngayon o sa mga idea o mga plano mo this time sa nakikita ko dito kasi magiging maganda siya. Magkakaroon ng stability sa iyo. Siguro ang nakikita ko dito by October, ngayon, hindi ba sinabi ko kanina October or November to sa nakita ko dito. Kasi is a 10 and the Wheel of Fortune also a 10. Ganyan. Either a 10 days, 10 weeks, 10 months, ganyan, or by October, ganyan sa nakita ko to. Magiging may something happen, changes ng iyong buhay sa nakita ko dito. Opportunity mo luck.
opportunity mo is going toward to your new direction into your life. Kumbaga, mag-go ka lang sa mga plano mo this time. And be creative kasi nakaalalay sa'yo si universe. Tingnan natin ang advice. Ay, the sun, oh, diba? Congrats, you have the sun. Okay, ang advice sa'yo. Ano to? Okay, ang advice sa'yo, na nandito kasi isang Tenant Ones. Ano ka na to? Advice sa'yo is try to make it balance yung mga sitwasyon sa buhay mo. And something must be let go into your life, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, yung mga past situation mo is you need to let go na yon. Kailangan mo ngayon is more on transformation. You need to awake. Kailangan sa'yo is a life changing sa mga decision mo. And magkaroon ka na ng decision making kung ano yung mga ita-transform mo, i-change ng decision mo, o ang ile-let go mo. Magkaroon ka ng self-evaluation sa nakikita ko dito sa mga tao na makakasama mo at makakausap mo sa nakikita ko dito. Andito rin yung angels mo, no? And syempre, andito rin yung situation na kailangan mo magbigay ng effort or magkaroon ng practicing and hard work sa mga sitwasyon na gusto mong ma-improve, or you need to be dedicated sa iyong mga goal this time. Calm, still, and be productive, no, sa nakita ko dito. Tsaka practical. Mag-focus ka lang, no, sa nakikita ko dito. Tandaan mo, you need to learn from the past sa nakita ko dito. Yung mga tao na pag-ingatan mo rin. Mag-ingat ka rin sa mga salita mo, sa mga bibigasin mo, at yung mga tao na makakausap or makakabanding mo or makakasalamuha mo, you need to be aware sa nakita ko dito. No? Kasi medyo hindi maganda yung thinking nila sa'yo sa nakikita ko dito. No? Yan. Kumbaga, handito yung ipapakita nila sa'yo. Kumbaga, meron sila mga two faces. Ganyan. Pag nakaharap ka, okay ka. Pag nakatalikod ka, iba na kung ano yung sinasabi sa'yo. Hindi ko lang nakakaalam niya kasi nakita ko nakakasama mo na itong mga to. No? Sa nakita ko dito. Arigatou namaste. God bless.